Sila na yung gumawa ng mali, sila pa yung galit. Titigas na yung mukha ng mga gano'ng tao, eh, 'no? Public smoking, okay lang ba? Nakakabwisit, 'di ba? Lalabas ka ng bahay, makakaamoy ka ng sigarilyo. Lalo na kung sa sarili mo hindi ka naman naninigarilyo, tapos may bata kang dala, 'di ba? Sa tindahan sa kanto, mga public vehicle, tricycle, jeepney, bus, madalas driver pa mismo. Sa palengke, marami pang lugar. Minsan pa nga nakakita ako, yung mga on duty na traffic enforcers, mga pulis, mga sundalo. Minsan makikita mo sa checkpoint nagyoyosi, lalayo lang ng konti, magyoyosi sila. Pero on duty yun, titigas ng mukha nyo. Maraming mga naninigarilyo. Kahit alam na nila na puwede silang magkasakit or makakuha ng sakit, tuloy pa rin sila. Tulad ng cancer, ang heart disease, puwede kang ma-stroke dahil diyan. Dagdag yan sa puwedeng reason para ma-stroke ka, lung disease, etcetera. Kasi alam niyo, ang isang stick na sigarilyo, nagco-contain yan o naglalaman yan ng over 7,000 chemicals. Siyempre, hindi ko naman alam lahat yun. Hindi ko na babanggitin. 7,000 pa naman mahigit. Sa mga naninigarilyo sa public place, buti sana kung kayo lang yung napiperwisyo. Kaso hindi. At alam nyo din ba yung ibig sabihin ng second hand at third hand smoker? If hindi, paliwanag ko lang konti. Ikaw, naninigarilyo ka, ikaw yung first hand smoker. Yung kausap mo na hindi naninigarilyo, na na-expose sa usok ng sigarilyo mo, sila yung tinatawag na second hand smoker. Ngayon, itong kausap mo, uuwi sa bahay nila, contaminated na yung damit niya ng usok ng sigarilyo mo, magkakaroon ng contact sa pamilya niya. Pasalubong ng mga anak niya, hahag, yakap, tiis. May expose din yung mga bata o yung pamilya niya. Ang tawag sa kanila, third hand smoker. Kaya nagtataka yung iba, bakit nagkaroon ng sakit si ano? Wala naman naninigarilyo sa kanya. Parang laging hinahapo yung bata. So, yung isa pwedeng isa yun sa dahilan. So, ibig sabihin, ikaw naninigarilyo, nandamay ka pa ng ibang tao. Alam niyo din ba na bawal ang manigarilyo sa mga public places? Familiar ba kayo dun sa Philippine Clean Air Act or Republic Act number 8749 na nagbabawal ng paninigarilyo sa public places at pwede kang mapagmulta at makulong kapag lumabag ka. Alam niyo ba yan? Naalala ko tuloy yung nakasakay kong bata. Recently lang. So, sabi ng bata, "Lolo, lolo, 'di ba no smoking, bawal manigarilyo?" Nakita niya kasi yung signage dun sa jeep. Sabi ng lolo niya, "Yes." Medyo Inglesero kasi yung bata, eh. Pero Tagalogin ko na, Sabi ng lolo, "Ay, yes." Sabi ng bata, "Eh, bakit naninigarilyo yung driver?" Ngayon kaming nakatingin dun sa bata, nagtawanan. Ngayon yung driver, siguro nahiya, tinapon yung sigarilyo. Pero balik tayo dun sa batas. Bakit may batas, tuloy pa rin sa paninigarilyo sa mga public places? Isa sa dahilan nila, wala naman kasing nanghuhuli. Okay lang. Tapos andiyan yung ugali natin na bahala na, kahit bawal sige lang. Na tapos andiyan yung itinuturing yung batas, suggestion lang. Hindi po kailangan sumunod tayo sa batas. Yun nga, walang sumisita, walang namumuna. Kwento ko lang din yung nangyari ulit sa akin nung I think parang fourth year high school ako. Weekend kasi yun, papunta ako ng mall. Pagsakay ko, may nakita ako lalaki, naninigarilyo. Sa loob ng jeep may mga katabi siya. Hindi ko mapigilang hindi punain kasi may bata, may baby doon. Sabi ko, "Kuya, kuya, may baby oh. Bawal manigarilyo sa jeep." Sabi ko, alam mo ginawa? Tinitigan ako ng masama. Bata ako pinuna ko siya. Tapos, kapal na mukha, humit-hit pa ng ilang hit-hit.
tas sa sigarilyo niya dun lang tinapon. Tapos buong ride ng jeep ang sama ng tingin sa'kin. Tas yung mga adult na kasama ko, wala lang, sila na yung gumawa ng mali, sila pa yung galit. Titigas na yung mukha ng mga gano'ng tao, eh, 'no? Ang Pilipino kasi kulang talaga sa disiplina. Ngayon, paano natin maiiwasan gano'ng gawain? Gaya ng, yun nga, public smoking. Ang isa sa nakikita ko, number one, na kailangan natin, strict enforcement ng batas. May batas, wala namang pangil, walang napaparusahan, wala rin. Kaya kailangan natin ng effective na implementation ng batas. Kaya yung sa mga mambabatas natin dyan, at sa mga executive branch, baka naman. Tapos, awareness. Marami kasing Pilipino ang hindi alam na bawal yun. School pa lang nga dapat tinuturo na yun. Elementary pa lang. Para bata pa lang, alam na nila. So, kaya yung mga matatanda na matigas ang ulo, di pagka naubo sila, at least yung papalit, may alam na. Alam nilang bawal. Tapos, andyan yung self-discipline. Ikaw, alam mo naman yung batas, alam mo na yung tama. Simulan natin sa sarili natin. Kung, halimbawa, maninigarilyo ka, ilagay mo sa lugar. Meron naman kasing designated area para manigarilyo. O kaya sarili mong bahay, ubos ka ng isang pakete dun, 'di ba? Pero kung kaya nyo, tigil nyo na in the long run. Ikaw din ang mapeperwisyo. Para naman 'to sa ikabubuti ng lahat. Ano? So, yun lang. Paki-comment ng mga opinion or experience nyo yun sa baba. Paki-comment nyo na lang. Tapos like, subscribe, and share nyo naman yung video ko. One Objective signing out.